Kim, binakbakan, sinisiraan ng mga nagpapanggap na Paolo fans. Ayun na. Paolo, nakakilig ko agapuan sa bagong ayuda. Nakakaloka yung gano'n, ano? From, may mga sumusulput-sulput na ganyan, na mga fans, nagpapanggap daw actually, sabi ng mga, of course, ng mga solid na Kim Pao. Kasi, yung statement nila, parang akala nila, member talaga nila, o kasama nila, o ka-Kim Pao nila. Pero biglang-bigla, iba na yung mga pinupost, iba na yung mga sinasabi. So, may ganun din palang, may mga ganun din palang tao. Ano yun, nag-infiltrate lang sila sa grupo and then eventually maninira sila after nilang okay. Actually, alam naman yan ng mga, yung member ng mga fandoms, yung mga solid na nasa loob ng fan group. Alam nila kung sino talaga yung mga solid na maasahan lang na talagang didepensa at hindi yung gagawa ng ganito na to the point na gagawa ng mga kung anik-anik para lang pasimula ng issue. Ngayon, ako hindi ko na pinapansin yan. Sana naman, wag nang pansinin ng iba pang mga fans na mga supporters talaga na solid. Yung ganito, kasi the more na pinapatulan yung mga sumasawsaw at nagpapanggap, the more na nagkakaroon ng hindi maganda, ng negative reaction. Pero, sinasabi din naman ng iba na pag hindi naman kasi, kumbaga, kinall out, pinatulan, baka naman kasi maging mas lumaki pa yung issue o lumaki pa kung ano man ang gusto nilang palabasin na issue. Pero sa akin kasi, the more na magsasawa din naman yung mga yan eh. Sa totoo lang. Depensahan nyo na lang in a way na hindi kayo nakikipagtalakan at hindi nyo pinapatulan. Kasi yun naman ang goal nila eh. Yung inisin kayo at guluhin ang inyong pananahimik. Ang yung magandang, yung good vibes mismo ng Kim Pao. Pero sa akin, mas gusto kong makita at pag-usapan. Yung tungkol sa ginagawa daw ni Kim ngayon kay Paolo, dun sa shooting. Yes. Na pinaghahanda daw ng pagkain ni Kim, si Paolo, at pinagtitimpla ng kape. Nakakaloka. At ito namang si Paolo, hindi naman siya nagkukulang para itratong reyna itong si Kim dahil siya ang nagbibit-bit ng vacuum flask, yung bottle, di ba yung drinking bottle ni Paolo? Mga tumbler or whatever. Tumbler. At siya mismo ang nagpapayong kay Kim papunta sa kanilang shooting, sa kanilang location. Di ba ang ganda? So wag na natin patulan yun, basta mag-concentrate na tayo. At ngayon wala na talagang magawa ang production, napigilan ang paglabas ng mga ayuda. Kasi mismo doon sa lugar na yon, kung sino, ayoko nang sabihin na, pero meron akong reliable source na nakakita talaga sa dalawa. At meron nagchika sa akin na ganun talaga ang galawan nitong dalawang ito. At iisa lang ang sasakyan nila. Iisa lang ang sasakyan. Sabi ko nga sa'yo dati. Oo. Isa lang ang pinupuntahan nila. Oo. Para yun, isa lang sinasakyan nila para pagbaba ng isa, pagbaba ng dalawa, hindi na yung kalat-kalat at yung marshal, diba, na sabog-sabog or isa nilang poprotekta lang sa kanila. Ayan, sabi nga ni Sister Dali Luisa Chua, ayan, ang kinang-kinang yung dalawa. Mas maganda kayong dalawa ngayon. Maganda ang reception nyo sa TV. Ayan, sabi, shoutout kay Gina Paulino. Sabi naman ni Maria Teresa Sumayang, good afternoon Sir Ray and Don. Hello po Sir Ray and Sir Don. Ganda po ng follow nyo today. Bagay po sa inyong dalawa, nakaka-good vibes kayo. Sabi ni Joy De Saka. Sabi, watching from Apalit, Pampanga. Baha pa rin kami dito sa labas ng aming subdivision. Ganun ako, mag-ingat ka. Revelyn Starkey, hello Sir Ray and Sir Don. Ay, maaga kayo today. Watching from Colorado, USA, Kim Pao Solid. Ay, ang haharot nyong dalawa, sabi ni Sister Dali. Si Ray lang po ang maharot. Wow! Ba't hindi ko makita yung ano dito? Nakakaloka. Okay. Saan? Saan ka na naman tumitingin? Ayun na. Anyways. Sa YouTube. Sa YouTube na. Yung nga mabinasa ko ngayon. So, ito na. Mukhang may bagong kilig na naman para sa mga tagahanga ng Kim Pao. Habang nagtitapping sina Kim Chiu at Paulo Avellino para sa kanilang bagong teleserye na The Alibi sa Mandaue City, Cebu, napapansin ng mga tao sa set ang kanilang pagiging malapit at maalaga sa isa't isa. Ayon sa mga ulat, si Kim mismo ang naghahanda ng pagkain at kape para kay Paulo, lalo na't vegetarian na ito. May sarili ring coffee maker si Kim, kaya't tila siya na rin ang nagtitimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Bukod pa rito, isang sasakyan na rin ang sinasakyan nila papunta sa set. Marahil para mas mapadali ang kanilang mga eksena at maiwasan ang pagkaantala sa schedule.
Ang The Alibi ay isang romance suspense series na pagbibidahan ni Kim bilang Stella Marie Morales at Paulo bilang Vincent Cabrera, isang mamamahayag. Ito ang kanilang ika-4 na proyekto bilang tambalan, kasunod ng mga matagumpay na proyekto tulad ng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, at ang pelikulang My Love Will Make You Disappear, na kumita ng 173 milyon sa buong mundo. Mukhang umusbong ang interes sa tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino dahil sa kanilang pinag-usapang close moments sa tapping ng The Alibi sa Mandaue City, Cebu. Heto ang aking pagsusuri base sa available na impormasyon. Ang The Alibi ay inihayag bilang bagong romance suspense series ng ABS-CBN. Bida sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Kasama ang team na nagtrabaho sa kanilang hit series na Linlang, ito ang kanilang ika-3 seryeng tambalan sa telebisyon, kung bibilangin ang Linlang at iba pa, at sunod sa kanilang matagumpay na pelikulang My Love Will Make You Disappear, na kumita ng 173 milyong worldwide release noong Marso-Mayo 2025. Ulat mula sa set reports at chika na si Kim daw ay naghahanda ng pagkain at kape para kay Paulo, lalo na't vegetarian na siya at may sariling coffee maker si Kim sa Cebu set. Pinapakita rin ang maling tingin sa kanila na magkasama sa isang sasakyan upang masiguro ang seguridad at schedule ng tapping. Karaniwang practice sa filming ang pagkakaroon ng isang sasakyan o transport schedule, lalo na kung may mahigpit na seguridad o confidential ang proyekto. Ang mga inilarawan na personal na serbisyo, pagbabalutan ng pagkain, pagtimpla ng kape, ay maaring formal na bahagi na ng set life, lalo na kung may specific dietary requirement. Hindi agad ito nangangahulugang may romantic involvement. Bagaman close na close sa set, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanila o sa ABS-CBN na nagsasabing may personal na relasyon sila off-screen. Lahat ng nabanggit ay insider account, hindi direktang kinukumpirma ng artista o kanilang management. Minsan ino-overanalyze ang set dynamics bilang personal chemistry. Maaring sapat na ito para sa pagbuo ng believable on-screen chemistry, ngunit hindi garantiya ng tunay na relasyon. Maganda ang chemistry ni Kim at Paulo at mukhang natutuwa ang fans sa kanilang konkretong gawain sa set bilang tanda ng dedication sa trabaho. Gayunpaman, batay sa lahat ng available na ulat hanggang ngayon, walang opisyal na confirmation ng romantic relationship o engagement. Hindi natin dapat kunin bilang patunay ang mga kilos na indescribed maliban kung buong pusong kinumpirma ng kanilang camp.